Batay na lang tayo rito sa sinasabi ni Richard Gomez. Nung umupo siya, mayor, o bago siya umupo, o bago tong war on drugs na to, Ormoc City, yung pinamunuan niya. Teka muna pala, di ba taga Leyte rin si Martin? Bakit kung saan-saan ka pumupunta? Yung Leyte lang pala, hindi mo maayos. From number 1 o from drug capital, naging safest po ang Ormoc City. At yan ay dahil sa war on drugs. Dami ang kalaban niya eh. Kita nyo ngayon, naglabasan na yung tunay na kalaban. Yung sinasabi ni Tatay Digong na kalaban niya yung gobyerno, eto yun ngayon, naglalabasan na. Totoo naman yun eh. Ang hirap po. Pinakita nga ni Garma, napakahirap. Biruin mo, lahat ng mga tao, magbatay na lang tayo rito sa sinasabi ni Richard Gomez. Nung umupo siya, mayor, o bago siya umupo, o bago tong war on drugs na to, Ormoc City, yung pinamunuan niya, ay number 1 o drug capital. Drug capital, hindi lang po simpleng lagana pandroga, drug capital dun sa Region 8. May nagpakita po rito eh. Katabi lang pala ng Albuera Leyte yung Ormoc eh. Yung mga taga Leyte na rin po ang magsalita kasi kinuha nyo si Kerwin, taga Leyte yan. Mga Leyte na lang din po. Teka muna pala, di ba taga Leyte rin si Martin? Bakit kung saan-saan ka pumupunta? Yung Leyte lang pala, hindi mo maayos. Tagal nang namumuno kayo dyan sa Leyte. Leyte sila, di ba? Hindi nyo man lang maayos yung Leyte. From number 1 o from drug capital, naging safest po ang Ormoc City. At yan ay dahil sa war on drugs. Ang tanong, ilan pong lugar sa Pilipinas ang naging tahimik dahil sa war on drugs? No? Kukontrahin po kayo, hindi po madadala yung taong bayan sa tokes nyo. Akala kasi nitong Quadcom, araw-arawin lang nila yan na tinotokes nila na yung war on drugs ay masama dahil patay ng patay. Ngayon nalalaman natin na mga involved pala lahat talaga itong mga napapatay na to. Yun na nga yun ngayon, no? Ang question, siyempre sa values natin, no? Okay bang mamatay yung isang tao na nagkukos ng pagkasira ng pamilya, ng maraming milyon-milyong pamilya? Nailigtas mo ba yung milyon-milyon sa buhay ng tao? Parang ganun yan eh. Sabi nga ni Pangulong Duterte, human rights, paano yung rights naman ng mga hindi involved sa droga? Paano naman yung pangkaraniwang tao? Wala ba silang rights? Okay lang sa kanila na threatened? Kaya nga po may gobyerno, di ba? Ang gobyerno po, sila yung nagtitiyak na itong mga pangkaraniwang tao, yan po yung tungkulin ng gobyerno, mailayo sa kapahamakan itong mga nakakarami at change topic ka na. O di mag-change topic ka. Teka muna, tanggalin natin yung mga yan. Galit na galit eh. Change topic na ako. Huwag ka na, para hindi ka na makanood dito habang buhay. Change topic pala. Bakit kayo nanggagalaiti pag ito topic natin? Araw-araw nga yung Quadcom, sumasagot lang tayo bago po to. Dininay ni Bongo at saka ni Bato. Ano po yung dininay? Una, ang sinasabi ni Bongo, no? Hindi niya dininay war on drugs. Hindi siya kasama doon.
Pwede rin naman. No? Pwede rin naman talaga na hindi siya kasama ron. Kasi presidential assistant siya eh. Alam nyo, lahat po ng gobyerno, meron pong mga confidential na ginagawa yan. Hindi po dapat malaman. Aminado naman dyan, pati lahat po ng mga senador at congressman. Kaya nga sila merong executive session eh. Di ba? Hindi po lahat dapat ipaalam sa atin kung paano magtrabaho. Kala nyo, maapektuhan ako ng mga pinagsabi nyo. Tanggal kayo. Yung pala gusto nila. Gumawa ka pa ng account na bago. Bakit mo erase? O, eto. Eto ang sagot ko sa iyo. Bakit ko erase? Wala akong panahon na makipagtalo sa inyo. Kung ayaw nyo ng topic, layas kagad. Okay. Presidential assistant daw si Bongo nung panahon na yun. Eto naman si Bato, wala siyang alam sa reward system. Ang alam niya, ang mga pulis dapat sumunod dahil trabaho nila yan, mga pulis. Yung kay Bato, may sense talaga to si Bato eh. Hindi po siya masasabing pinakamatalinong senador na gustong palabasin ng mga ayaw siyang iboto. No? Hindi masasabi na hindi siya siya yung pinakamagaling na senador. Pero may sense siya sa sinasabi niya tungkol sa mga war on drugs. Bakit hindi susunod yung Ibig nyo sabihin, susunod lang yung pulis pag may reward kahit inuutusan sila ng presidente na mag-conduct ng war on drugs? Baka nga sinipag yung mga yan eh. Di ba? Araw-araw. Sabi ni Abalos? Si Abalos na. Ano sabi ni Abalos? 7 out of 10 na krimen ay dulot ng droga. Ngayon, nung sinabi ni Boss Toyo, bumalik na po ang droga. Hindi. Noon pa yun. 7 out of 10 na krimen ay dulot ng droga. Yung mga matitinong pulis, natuwa po yun nung magkukondak na ng war on drugs. Bakit? Mababawasan yung kriminal eh. At merong basbas ng Pangulo. Dati po, ito kalaban nila eh, no? Pucha, yung mga matitinong mga bata-bata ng mga politiko, yun yung nakakaharap nila. Wala na silang magawa. Pero ngayon, back up sila ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi pala ngayon. Nung nag-conduct ng war on drugs si Pangulong Duterte, biglang yung gusto nilang mangyari, backup. Yung matitino lang po to. Hindi naman natin sinabi na lahat matino eh. Kahit si Senator Bato, sinasabi niya, meron talagang mga pulis na yun nga, nakita ko yung mapa eh. Di ba? Halos magkatabi lang kayo eh. Kaya kung nariyan sila Kerwin Espinosa, kung totoo na siya ay umamin siya nung na drug lord siya, apektado talaga Ormoc. Kung doon nang gagaling. Ewan ko kung hanggang kailan yung quadcom na yan. Siguro hanggang eleksyon. Para siran-sira na yung mga Duterte. Hanggang 2028 election. Ted Munch, thank you very much sa $999. Gregory, thank you very much sa $5,000. Correct. Kasi nakita ni Tatay Digong yan eh.
Ang lalakas talaga ng mga kriminal eh. Pagka nabangga nila yung mga sindikato, pag nabangga nitong mga pulis, kakasuhan pa yung mga pulis. Parang ginagawa ng human rights. Mga pulis palagi ang may kaso. Kaya natuwa sila nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon, iba na panahon na naman. Ginigipit na naman sila.